talaga itong nagpanik. Lalong-lalo na nung narinig po nila yung pagdidrill sa side ng GSIS, mga ka-GP Natics. Kaya, ayon po di umano sa informant nila Sir Benji, no? Nakalimutan ko pangalan, si Sir Antonio kasi yung gusto kong banggitin. Mga kababayan, Sir Benji Contreras, ay ito po ang sinabi nila. Robin Padilla binusalan ang mga staff sa Senate putukan. Bakit, mga kababayan? Kasi mayroon daw kinalaman, mayroon daw mga alam yung mga staff ng mga staff niya at ng mga staff dun sa Senate. Sabi rito, kung totoo itong balita ng Abante, maaring plinano talaga nila Robin Aplasca at Alan Cayetano ang putukang nangyari nitong gabi ng Miyerkules, May 13 para itakas si Bato de la Rosa kay Robin Padilla de la Rosa. Kay Robin Padilla pa pala galing ang mahabang baril na ginamit sa Senate security personnel na pinamumunuan ni Aplasca. Kaya mga kababayan, dapat talaga ang thorough investigation hinggil sa bagay na yan. Okay? Bakit ba ayaw nila ibigay, isurrender yung kanilang baril? Nakakapagtaka yan. Dapat talaga imbestigahan at kasuhan sina Alan Cayetano, Robin Padilla at Mau Aplasca sa pagtakas ni Bato sa Senado. Nagpapirma umano si Senator Robin ng Non-Disclosure Agreement or NDA sa kanyang mga staff, mga kababayan, upang hindi nila maikwento ang mga pangyayari sa putukan sa Senado noong gabi ng Mayo 13 at ang pagsama ng senador sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Grabe, no? Pinapirma ng non-disclosure agreement. Ayon sa mga nakalap ng source ng online news politiko at bilyonaryo channel, isang nagngangalang Jean Alia Robles ang nakasama umano ni Padilla at De La Rosa sa paglabas ng Senado noong alas 12:30 ng madaling araw ng Mayo 14. So, again, mga kababayan, nabanggit ko ata sa isang programa ko nung nakaraan, nasabi ko na ang kasama nilang umalis ay ang asawa ni Bato de la Rosa. Hindi pala. Ito pala ay si Jean Alia Robles. Si Robles ay dating nagsilbi sa Armed Forces of the Philippines at naging Foreign Service Officer Class 4 ng Department of Foreign Affairs noong Enero 2019 sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng source na ang NDA ay pinapirma sa mga staff noong May 14 matapos ang nangyaring putukan sa Senado. Kumbaga, mga kababayan, nagbakas talaga sila, parang gusto na nila na i-clear, 'di ba? Gusto na po nila na pagtakpan yung mga pangyayari kasi maaari silang mabutasan. So pinapirma nila ng non-disclosure agreement. Ano ba ang laman ng non-disclosure agreement na 'yon? Napag-alaman na bago ang insidente, inutusan umano ni Senator Robin ang kanyang mga staff na hakutin ang mahabang baril papasok sa Senado. Naalala ko pa, mga kababayan, yung post nitong si Pebbles Talaquera at that time, na sinasabi niya, nakita nyo ba yung mga mahabang baril? Nakita nyo ba yung mga tao doon? Hindi yun mga hindi yun mga taong Senado. Yung mga tao doon ay taong INC at mga tao ni Senator Robin Padilla na mga maranaw na mga mamamatay tao daw. Sabi ni Pebbles. Pero sa ngayon, parang doon nagdudugtong na hakutin ang mahabang baril sa pagpasok sa Senado. Sasakyan umano ni Padilla ang ginamit kaya walang kahirap-hirap na nakapasok ito sa parking area ng mga senador at mula doon ay diniskarga ng ang mga mahabang armas. Kinahapunan ay maagang pinauuwi umano ng Chief of Staff ni Padilla ang kanilang finance officer, pero bago ito umalis ay hiningan ng petty cash para pambili ng first aid kit. Teka, coincident lang ba ito, mga kababayan, na nanghingi ng petty cash pambili ng first aid kit? Pero sinabi dito dahil magkakaputukan daw later. Sinabi daw ni Robin
na pahingi ng petty cash pambili ng first aid kit kasi magkakaputukan. So, kung mga kababayan, kung totoo ito, ibig sabihin alam ni Senator Robin Padilla, alam ni Alan Peter Cayetano, alam ni Aplaska na magkakaroon ng putukan kasi sinabi nila mga kababayan, sinabi dito ni Aplaska, 'di ba? That they will arrest somebody. Tapos nag-lock and load pa sila. Sabi nga dito ni Melvin Matibag, kinuha niya yung number ko. Nasakali daw, kakailanganin si NBI Director Matibag ay tatawagan ito ni Mau Aplaska. Halimbawa, mga kababayan, katulad niyan, nakita nila yung mga NBI doon sa premise ng GSIS. Bakit hindi siya tumawag? Hindi man lang niya inalam sa akin kung meron bang operation doon. Kung ano bang ginagawa ng mga NBI doon. Pero sa halip ay naging praning sila. Sa halip, mga kababayan, ay gumawa sila ng aksyon na hindi po in accordance sa dapat ginagawa ng OSAA. 'Di ba na sila po ang nagsimula pa ng gulo, sila ang nagsimula ng putukan. Pero ang hindi natin may aalis doon, bakit nanghingi si Senator Robin Padilla ng first aid kit at sinabi dahil magkakaputukan later. So, mind you, alam niya na may mangyayaring putukan. And in fact, mga kababayan, may narinig ako kahapon sa isang balita, ikinuwento rin ni Senator Robin Padilla na maaga pa lang, nakita na nito yung presensya ng mga NBI na paligid-ligid doon sa GSIS. Kaya pinaalam niya agad-agad dito kay SP, kay Tano, mga kababayan, na ganun daw, na may NBI daw. Ang sabi daw sa kanya ni Alan Peter Cayetano, siya nagsalita nito si Robin. Ang sabi niya ay wala nang iba. Ang gagawin ng mga yan, may operation talaga. Uhulihin nila si Bato kahit anong mangyari. Ganun daw ang sinabi sa kanya ni Alan Peter Cayetano. So, mga kababayan, para sa akin hindi pa natin na-justify kung totoo ito. Pero dahil sa bibig ni Senator Robin Padilla ay mukhang totoo na alam niya talaga kasi nanghingi na ng pambili ng first aid kit na magkakaputukan later. 'Di ba? Dahil dun sa sarili niyang kwento na sinabi niya talaga kay Alan Peter Cayetano, "Boss, SP, may mga NBI doon paligid-ligid sa atin." Sabi niya, ay, wala na. Talagang kukunin na nila si Bato. Kahit anong mangyari. Pero hindi tayo papayag. Ganun daw ang sinabi nitong ni Alan Peter Cayetano. Sabi rito, may nakapagsabi naman umano sa mga staff na mababaliwala ang NDA kapag inimbestigahan na ng Department of Justice ang mga staff ni Padilla. Nakarating din ang impormasyon na noong Miyerkules, nagpahanap ng abogado si Padilla dahil inaasahan niyang iimbestigahan siya at ang kanyang mga staff ng DOJ dahil sa insidente ng putukan at pagtakas ni De La Rosa, lalo pat kitang-kita sa video na kasama niya ang senador at isang babaeng natukoy na si Robles. Nagpakuha ng abogado. Ibig sabihin, either para madepensahan siya at the same time, mapayuhan yung mga tao na ito or staff ni Senator Robin Padilla para hindi magsalita sa gobyerno habang sila po ay nag-iimbestiga. Meron silang gustong itago. 'Di ba? May gusto silang pagtakpan sa bagay na to, mga kababayan. Dahil nagkakadugtong-dugtong na nanggaling mismo sa kanilang mga bibig. Wala nang takas. Maliwanag na ito para sa akin ay may katotohanan base sa statement ni Senator Robin Padilla mismo na alam niya na at sinabi niya kay Alan Peter Cayetano na sila ay naliligiran ng mga NBI personnel. 'Di ba? Bakit ka magpapabili? Bakit ka hihingi ng petty cash? Bakit mo sinabing para sa first aid kit? Bakit mo sinabi na magkakaputukan later kung hindi mo alam? Expected na nila, Sir GP, na iimbestigahan sila.
Lalo, ngayon, nagpahanap si Senator Robin Padilla ng abogado. Mga kababayan, noong nakaraan ang tapang-tapang. Ngayon sinasabi niya, hindi raw niya pinatakas si Bato. Sumabay lang daw sa kanya. At ang sabi pa ni Senator Robin, sino ako para tumanggi? Nakisabay lang naman yung mama. At ito ay bumaba sa Makati. Sabi niyang ganun. Mga kababayan. Pero nung una, 'di ba? Ayaw niya magsalita. Hayaan na lang natin, antayin na lang natin ang investigasyon. O tapos nung natapos ang investigasyon, nakita siya. Ang sagot niya, "Oh, kailangan ko pa bang sumagot? Nakita nyo naman, napanood nyo naman. Hindi naman AI yun." Sabi niya ganon. Mga kababayan, kayabang-yabang ni Senator Robin Padilla. Parang nung una, ay talagang pinaninindigan niya, "Oo, kasama ko." Although hindi niya masabi, pero nakita nyo naman. Hindi naman magsisinungaling yun. Hindi naman AI yun. Pero nung huli na, iba na ang kanyang narrative. 'Di ba? Hindi ko tinulungan si Bato na tumakas. Sumabay lang yung mama sa akin. Oh, alam kahit na mga kababayan, regardless na ito ay sumabay, alam mo na under Senate protective custody yung tao. So therefore, bilang isang senador, dapat ikaw ang una magsabi sa tao, "General, under Senate protective custody ka, bawal kong umalis dito." Pero the moment and the fact na ito ay sinabay mo, parang sinabi mo na rin, although dinideny mo, 'di ba? Idinideny mo na kasama ka sa pagtakas or hindi mo pinatakas, but it's tantamount na ganun na rin 'yun. Kasi sinabay mo eh. Alam mo yung tao may kailangan kaharapin. Alam mo yung tao dapat nandun lang siya sa Senado kasi base dun sa Senate Protective Custody. Pero pumayag ka na gamitin ang sasakyan mo para makatakas itong si Bato de la Rosa. So therefore, you are liable, 'di ba? Sa nangyari. Oh. Hindi niya tinulungan, pinatakas niya lang talaga. Ako naniniwala, mga kababayan, na pinatakas talaga nila si Bato de la Rosa. Kasi ang sinasabi niya pa, "Oh, bakit ko pipigilan yung tao? Hindi naman namin kinikilala ang jurisdiction ng ICC. At saka walang warrant of arrest. Nagaling sa ating local court. So hindi pugante si Bato de la Rosa para pigilan ko." So sa makatuwid, mga kababayan, ay talagang tinotolerate nila ang pag-alis ni Senator Bato de la Rosa. So dapat managot ang mga ito. 'Di ba? Dapat managot ang mga ito. Okay. So dito naman tayo mga kababayan. Ito naman ang pag-usapan natin. Hanggang ngayon, usap-usapan pa rin. Usap-usapan pa rin ang pahayag ni Jimmy Bondoc. Nakarating na po sa napakaraming mga legal luminaries, sa may iba pang mga abogado. Hiyang-hiya ang mga abogado, mga kababayan, sa pinaggagawa nitong si Jimmy Bondoc. At dinidisown nila ito dahil sa kanyang mali-maling pahayag na kung saan pwede raw pong ibigay sa kanila ang warrant of arrest para sila daw ang mag-serve, mga ka-GPnatics. At merong isa dito na nagsasabi, ang bobo, hindi alam na bobo siya, kaya pinipilit pa rin kahit mali na. Ang tanong ko naman, mga kababayan, saan kaya nakuha nitong si Jimmy Bondoc ang kanyang diploma? Hindi kaya sa recto? Kasi parang hindi abogado. Ang sagot ni Jimmy Bondoc, bakit si Trillanes? Pwede. Ako hindi. Ibang klase talaga itong mga DDS, no? Mali na, ipagpipilitan pa, mga kababayan. Ito po yung video nila ni Sestrilon na kung saan po ay talagang pinagtatawanan itong si Jimmy Bondoc. Sana po out of fairness, sana po tinatanong din natin, bakit hindi po kasuhan sa Pilipinas? Lahat po ng testigo nandito, lahat ng ebidensya nandito po. Bakit po hindi ba kasuhan dito instead of like short circuit? Sino po ang gusto nyong tanungin namin out of fairness kung bakit hindi dito sa Pilipinas ilitisin ang kaso? Sino po ang gusto nyong tanungin namin? Ang gobyerno kasi po, this is the people of It the has been Philippines versus tried. Bato. Wait, guys. Sabi niya, bakit hindi dito kasuhan? Bakit hindi dito litisin? Okay, tanong ni Ses, sino ba ang gusto mo tanungin natin? Na bakit hindi dito kasuhan? Bakit hindi dito litisin? Ang gobyerno. Teka lang, mga kababayan, pwede bang sabihin ng gobyerno,
pwede bang sabihin ng gobyerno sa mga biktima or pamilya ng biktima na huwag kayong mag-file ng kaso sa International Criminal Court. Mag-file kayo ng kaso dito. Huwag sa ibang bansa. Huwag sa ICC. Pwede bang ganun? Sabihin ng gobyerno yon? Parang maling-mali ata mga kababayan. Kasi ang may discretion ng pagpapile ng kaso ay doon sa mga biktima at pamilya ng biktima. Kung sa tingin nila ay hindi uusad ang kaso dito sa Pilipinas, nasa kanilang pagpapasya yun. 'Di ba? Hindi mo sila pwedeng pigilan because rights nila yon. Kayo ang nagsasabi na tayo, ang bawat isa sa atin ay may karapatan. So karapatan nila na sila po mga kababayan ay pumili kung saan po nila isasampa ang kaso. Kasi siyempre nakikita nila na kapag dito yan, masyadong maimpluwensya. Nakita po natin yung pagtakas ni Bato de la Rosa, huli na, 'di ba? Naging bato pa. Oh, tapos gusto mo dito i-pailan ng kaso, dito maglitis. Even the former Justice Secretary Oh. himself, Boying Remulla,